Hello mga kagabs! Happy New Year at welcome sa aming channel! Bagong taon, bagong buhay at bagong gala ang aming hatid sa inyo. Para sa aming unang gala, isasama namin kayo sa isa sa pinakamaraming pambansang kagubatan dito sa New Zealand. Ngunit bago ang lahat, alam nyo ba na meron 13 pambansang kagubatan dito sa New Zealand? 3 dito sa North Island at 10 naman sa South Island. Ang malawak na kagubatan na ito ay tahanan ng pinakamagandang tanawin ng New Zealand, mula sa luntiang rainforest hanggang sa masungit na alpine path. Ang mga pambansang parke na ito ay ang kumakatawan sa mga pinakamagagandang tanawin dito sa New Zealand. Nung nasa Pilipinas pa lamang ako, ang laging sabi ng aking asawa, dito walang makakamandag na hayop o mga insekto. At kung gustuhin mo namang maglakbay o pupunta sa mga kabundukan, masyadong malinis at ligtas at libre umano ang mga parke. Sa araw na ito, puntahan natin at tingnan ang isa sa 13 park dito sa New Zealand, ang Rohini Forest Park. Alamin natin kung nagsasabi nga ba ng totoo ang aking asawa. Ang Rohini Forest Park ay sakop ng Manawatu, Whanganui at Hawkesbury Region. Galing kami sa Waipukurau at dinaanan namin yung Onga-Onga Town. Ang Waipukurau ay isa sa mga maliliit lamang na town na sakop ng Hawkesbury Region at merong 38.9 kilometers or nasa 50 minutes drive galing Waipukurau papuntang Rohini Forest Park. Ang Waipukurau ay isa sa mga maliliit lamang na towns na sakop ng Hawkesbury Region. So galing Waipukurau papuntang Rohini Park ay merong 38.9 kilometers or nasa 58 minutes drive. Pero depende naman yun siya sa takbo or biyahe ninyo. Ito dahil may dumadaan tayo sa mga private farms, makikita natin ang mga domestic animals na meron dito. Mga baka, kambing, at mga karnero. At sa lugar na ito, madalang ang mga karnero kung ikukumpara natin sa ibang towns dito sa New Zealand. Ngunit marami ang red deer na makikita dito. Ito ang madalas dahil ang lugar ay malapit sa kagubatan kumpara sa ibang parte ng New Zealand, or kung kayo ay nagkataon na bumibiyahe sa city at mga towns dito.
where to go. Ayan yung map namin guys, oh. Sabi ng map namin, mayroon pa kaming 5 minutes. Makita nyo ba? Para makadating sa destination. Sensya na, hindi makita. Tingnan natin anong ganap sa labas. Tingnan mo good yung maestro. We can just open it. Okay, we'll just wait for the other side. Access summer truck, guys. Thank you. Ayan. Bulubundukin. Ayan, i-close niya lang yung daanan. Wow. Yan na muna. Let's go. Leave the doors as you found it. You should open it, right? Or should I open it? Can you drive the car? Okay guys, let's open that. So according to government policies, this is like a track which goes through private farms. So we have to open the doors and lock it as they are. It says over there, and no dogs allowed, no pets allowed. See what we have to go through. Thank you. Seatbelt on. Yeah. Okay. Thank you. Nakikita niyo yung nasa malayo. Malayo siya sa camera. Meron siyang mayroong mga alagang hayop. Ayun o. Hindi siya nakikita. Marami siyang sheep. So we have finally reached the starting point of the track. Yet we parked the car. It was a long way, but look at the view from here. Check it out. And
we're gonna do these tracks now. So what you wanna say, Anelo Batia? By the way guys, welcome to this truck. Nandito na kami sa, hindi pa kami nasa top. Alam nyo guys, meron ditong, ito ay 94,000 hectares. What's the name of the track? Ayan guys. It's quite a huge range, as you can see. So are you ready to go? Yeah. So there's a donation box if you want to donate something to this track. They don't charge you anything. So there's Triplex Hut, Swamp Track, Sunrise Hut, Waipawa Folks Hut, Smith Stream Hut. So you can choose whatever you want to do. And you can do hut bookings. As I say, it's over here. Bunks at Sunrise and Triplex Huts are bookable all year round. Hut visitors with proof of booking. 3 for a bunk. There you go. So normally like people come, stay a night and then watch the sunrise in the morning. But we're just gonna go and as far as we can today and then come back. So are you ready to go, Anne? Yeah. Let's go then. So it starts as an easy track like this from the farm, paddocks, and then I think it's gonna go into the forest we're seeing there, and it's gonna get intense as we go in. Napaka-peaceful. Tingnan ninyo ang kapaligiran. Ayun no. Cultivated lahat ng mga bundok. Maliban na lang dyan sa kahoy na nilalagay nila sa boundary. Pero tingnan ninyo yung field. Cultivated yan siya. Nilalagyan nila ng mga hayop. And yan. Pasukin na naman natin yung kakahuyan. I think jungle forest na yun. Mabuti na lahat, nilagyan nila ito para sa public, no? Pang walk, pang healthy lifestyle. There you go. The easy part is all gone. Now we're going to enter the forest. So you can see this dark, dense, cold forest. It's really nice actually. How are you feeling, Anne? I don't know if I can finish the 95,000 track. And guys, you know what? It's only been how many minutes? Just introduction of 5 minutes. And she's already tired. Introduction. How are you gonna get into it? Anyway, this is my first exercise from my 2 years. And now we are into the forest. Let's go. Hey, look! Ang linis ng kapaligiran dito, guys, oh. Napakalinis. Ayan, oh, parang well-maintained na nin. May nagwawalis, ah. Malinis talaga. Nalaga talaga. Ambot ba? Hi, guys! Galing kami sa Triplex Hut. At pwede ka palang mag-rent doon. Kasi, for example, pupunta kayo doon sa taas para magtingin ng sunset na napapagod kayo or need niyo ng time. Pwede kayo doon mag-rent. Napakaganda, no? Napakalinis doon. Napaka-peaceful dito, no? Napakalinis, napaka-peaceful, napaka-safe. Look at that tree. Merong landmark dito bago sa amin.
forest. That's why we can hear them. These are the actual birds who's living here. So they are protecting the trees, the forest, para lalagay yung mga ibon dito. So ayan no. If the forest flourish, the birds flourish. Napakaganda ng tagline nila. Ito yung isa sa favorite ko na bird, itong Pewaka Waka, the fantail. Ito yung pinaka first na ibon na na-meet ko dito, doon sa 11, sa track ng 11. So, may naririnig kami na ibon. Siguro ito yung tuwi. Ang ganda dito guys, napaka-presko, napakatahimik. Napakaganda ng tanawin, napakalinis. Guys, tingnan ninyo yung kapaligiran dito. Maraming napupuntang turista dito, turismo. Pero kung titingnan natin yung kapaligiran, wala kang may makitang ni isang basura. Walang-wala. Ang nakikita lang natin dito, mga dahon, nabubulok, mga grasses, mga kahoy. Pero rubbish, mga basura, wala. Ni isa, ni katiting, wala. Pero ang daming turistang ganito yung, ayan guys, titingnan nyo. Pero, kung may nakikita kayong ni isang basura man lang dito sa video ko, comment down below. Okay? So, yan. Pero I assure you guys, wala akong may nakita so far ng mga basura. Naikot namin doon yung hut nila. Napakalinis, napakadisiplinado ng mga tao dito. Ganito sila kalinis ha. Yan. Dito na naman tayo sa another entrance. Napaka-narrow ng daanan, napakatipid ano. Pero ang linis talaga. Nung unang pumasok ako kanina, akala ko, sabi ko nga, ano ba yan dito? May mga taong nagwawalis. Kasi, parang talaga siyang nagwawalis, oh. Tingnan ninyo yan dyan. Tingnan ninyo. Tingnan nyo mabuti. Kasi, ang ilalim ng mga kahoy, napakalinis. Kahit dito sa daanan, tingnan ninyo, nandyan kaya dito ako. Wow, Bella. Para lang talaga siyang ginawang, yun bang napupunta tayo sa ibang tourist spot, tapos man-made. Dito nature yan, dito natural. Pero tingnan nyo, napakalinis. Hindi yan siya itinalim. Talagang nabubuhay lang yan sila ng natural. Napakaganda. Napakalinis. Tall trees, tingnan ninyo guys. Tingnan natin anong meron sa unahan. Can you shout it? Look at the ferns. Ayan. Malalaman mo na ang nature is napaka-healthy, alive, dahilan sa ferns. Sila yung active na humigop ng carbon dioxide at nagre-release ng carbon. Ng oxygen sa kapaligiran. And then, ito meron akong ipapakita. Napakaganda dito kapag mag-trail tayo kasi kompleto yung nilalagay nila. Ayan o, tulad nito. Meron silang markings na nakalagay dito kung saan tayo pupunta, anong meron dito. So, i-explain ko kung ano yung nandito mamaya. Ayan guys, titingnan muna ninyo yung kahoy doon, no? See? Tingnan ninyo. Ilang taon na kaya yan siya nabubuhay dyan. Ito yung specific na lugar na meron kang makikitang malalaking kahoy. Nakakonserve. Kasi sa ibang place na pupunta, lahat kasi ng lupa dito is cultivated. See guys, kanina, habang papunta dito, yung daanan namin ay talagang napakahirap. Maraming mga daanang close. Merong naka-caution doon na sarado. Tapos, maraming pebbles na pumupunta doon sa fire. Pero, napakainit din ngayon, no? Pero pag nakarating na kayo dito sa lugar na to, worth it yung travel ninyo. Ayan, napaka
Napaka-presko ng hangin, nakaka-open ng lungs, nakakahinga ng mabuti. Siguro kung clog tayo dahil sa mga stress na nangyayari sa trabaho, ito yung pinaka-the best na puntahan dito sa New Zealand. And then, ito yung pinaka-the best na idadagdag natin sa lifestyle natin. Guys, tingnan niyo yung napakalaking kahoy, guys. So, napakalaki. Iniingatan nila yan dito. Hindi ka pwede basta-basta napuputo ng kahoy. At saka, although nandyan yung mga kahoy, titingnan ninyo sa baba, napakalinis. Walang makamandag na hayop na meron dyan. Kaya pwede ka pupunta doon kung gustuhin ninyo. Ayan, worth it talaga yung pagpunta sa lugar na to. Napaka ganda, nakakatanggal ng pagod. Hi po. Ayan. May nakikita kayong pink ribbon. Ibig sabihin, pwede kayong pupunta dyan. May nakalagay na market. Ibig sabihin, safe yan dyan na daanan. Kung gusto niyo yung pupuntahan yung lugar. Naglalagay sila ng daan. At dito, gusto ko ipakita. Tingnan niyo, oh. Nilalagyan nila ng bridge yung kunting ilog na merong daanan dito. Ganito sila ganito nila inaalagaan yung place nila at saka ganito sila magbigay ng magandang serbisyo sa tao. See, tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung tubig dito sa kagubatan na to. Napakalinaw ng tubig. At sigurado akong pwede kayong uminom ng tubig dito kasi malinis. See? Dito yan sa gitna ng kagubatan. Hindi ka basta-basta nadadaan lang sa tubig. Nilalagyan nila ng maliit na bridge. At ito pa, meron pa akong information na idadagdag. Itong bridge na ito ay gawa or na-provide nito yung government ng New Zealand para i-allow sa publiko na daanan at puntahan yung forestry nila. At ito ay free of charge, walang bayad. So, yun, ganito yung government nila mag-provide sa publiko, tapos well-maintained. At gusto nila makita kung ano ba talaga yung totoong New Zealand. Hindi building, hindi So guys, continue tayo. Dito tayo. Itong daanan na to, papunta dito sa Sunrise Hut, which is 2 hours and 45 minutes. Or Waipawa Fork Hut, which is 2 hours and 3.5 kilometers. So dito tayo sa straight. Kasi pupunta tayo ng Swamp Track Loop. Within 1 hour. So kanina pa kami naglalakad. I'm sure hindi naman 1 hour ang abutin natin. So nasa middle na siguro kami. Well, How is that track and is it getting more difficult? it's so far and Huh? it's getting more tiresome, but it's worth it. And it's muddy. Not that muddy, but the road is with water. It's a watery one. That's why it's called Swamp Track. It's just for a little, like a short distance only. Guys, andito na tayo sa 100 meters, I guess. I'm not sure. Nilagyan nila ng 100 eh. Yan, tingnan niyo. Ano man kaya tayo? So you have to go 2.100 meter more. Oo, nasa kalagitnaan na tayo. Ito yung sinasabi ko, oh. Watery. So, kailangan natin kunting ingat. Kasi nabibigyan na ng ating sapatos. And, mag-ingat tayo kasi uuwi pa naman tayo. Ay, pause it.
succeed. So okay guys, we're gonna choose a different path from Analubatio. I think this looks more. Yep. See? No muddy there. What are you doing, Lubatio? Enjoying the track and adventure and everything. Nasa kalagitna ang salangga. Kaya Fighting. Like a fighting fish. Got John. Hello, we are halfway to go. And I would like to introduce sa inyo itong the ever-changing forest information muna tayo, guys. Ayan. See, as you can read kung paano nila, ano yung story ng forest na ito. Gaano ba yung contained nutrients ng lugar, yung tubig, at ano yung mga adaptation forces ng mga kahoy, mga tanim, kahit yung mga yung soil mismo at saka yung hayop na nandito. Say, paano nangyari yon, ano yung mga interrupting the flow ng lugar. At tingnan ninyo dito, ang lalaki ng mga kahoy, more than big drums. Ayan sila, white pine trees. And then dito tayo, guys, I will show you something. What you gonna show? I'm gonna show here's the direction. This is the road going towards the triple hut, or that doon tayo sa swamp track loop again. Loop na naman tayo ulit. Or dito tayo sa swamp track car park. Dito yan. And so yeah, doon tayo pa-exit tayo. Guys, look at this. Mushroom. Nabubuhay yan siya sa ugat ng mga kahoy na nalalanta. So, ibig sabihin, napaka-healthy. Hindi siya toxicated. So, ito siya. Itong kahoy na to, guys, nilalagyan nila ng information tulad nito. Tulad nito. So, anong klaseng kahoy ito? The red beech. Ayan, kung nakikita ninyo. So, itong klaseng kahoy na to. And then, ilalagay ko yung information nitong kahoy, kung ano, ilang taon na ba ito. So, i-follow up lang natin. Yan, ha. Red beech. Ang pangalan ng kahoy na to. Napakalaki. Tingnan niyo, ha. Kamay ko na maliit. 1 metro, may V square. So, laki. See? Ang ganda dito, no? Hindi nila sinisira yung nature nila. So, dito tayo papunta, tama? Am I right? Going here? Not there. Okay, guys, come on. So triple X hut is the hut which you will see in the pictures. Oh, ang ganda. Parang sa pakiramdam. So, oo nga pala, guys. Palabas na tayo. Higit dalawang oras lang yung track natin ngayon. Kasi nga, baguhan kami. Beginner pa lang ako. So, exit na tayo. By the way, before that, papakita ko sa inyo yun, oh. Napakalaking kahoy. Ayan, oh. Halos namamatay na ata. Ilang taon na kaya yan? Guess. Comment down below kung alam niyo. Pero mag-provide naman ako ng information. Come here. Show it to them. Tingnan ninyo, guys, oh. Ayan. Talagang meron siyang evidence, na hindi sila basta-basta namumutol ng kahoy. Alam nila yung place kung saan sila nagko-conserve at saan lang yung i-cultivate nila. So, nag-stay pa rin na maintained pa rin nila yung ecosystem at saka yung environment nila
at saka yung nature nila. Okay guys, umikot lang tayo. Welcome to the another big tree. Tingnan ninyo guys, oh. Daming algae. Ang laki ng kahoy, ano? Before yung biyahe kami ng biyahe, kala ko lang mga kahoy dito na malalaki. Kasi kahit mga bundok dito is talagang na-cultivate. But, meron silang specific place saan nakalagay doon yung mga kahoy na 1,000 years old na siya. Tingnan ninyo, tingnan ninyo yung palibot. Ang daming kahoy. Sa baba niyan guys, so napapansin niyo maraming fern. Yan yung nagbabalance ng carbon dioxide tsaka oxygen dito. O ang linis. Alam niyo walang kahit saan ka magtatampisaw dyan, walang kakagat sa'yo ng mga impacto. I joke. Sige, sige. Tara, tara. Malapit na tayo. Welcome to our exit. Ganito kalaki, may papakita ko sa inyo. Ganito kalaki yung ugat ng kahoy na natutumba. Kasi hindi yan siya naaagapan. It's because natural calamities lang yan. Ito. Tada! Tingnan ninyo, ang laki ng ugat, no? Malaki, napakalapad ng base. Ng ugat ng kahoy na. You wanna show them? You wanna go under it? Yeah. Go under it and show them like how big the root is. Ito. See? Someone is so tiny, tiny. Tingnan mo ba naman gaano kalaki? Ang taas. Dito tayo. Come on. Tingnan natin anong meron sa likod. Nervous tayong lahat, diba? Ayan, oh. Wow. Dito tayo ngayon. Ito yung nangyayari dito sa mga namamatay na kahoy. So, talagang stay fertile ang lupa. Napaka sarap ng amoy. Look at that. Tingnan niyo yung mga kakahuyan. Tingnan niyo yung gubat. At pag di ako magsalita, pakinggan ninyo. Listen. So, ganyan yan dito katahimik, diba? Napaka-refreshing. Nakakatanggal ng stress. Hihi. Ayan guys. Sa iba, nakikita ninyo yung ibang tourist spot ng New Zealand, which is iba naman yung beauty doon. Napaka-fancy lookalike. Napaka-fancy looking place. But, itong pinupuntahan kasi namin as part ng lifestyle at hobby namin ng husband ko, nature tayo, jungle. Ito talaga yung actual look ni New Zealand. Ano nga ba si New Zealand? Ganito ang image ni New Zealand. Well-preserved nature, jungle, trees, at napaka maalaga nila sa mga ibon. And then yung kahoy ay na-preserve nila. Usually kasi nakikita natin, napapansin natin sa New Zealand is kahit mga bundok is open at napaka-cultivated at marami tayong nakikitang domestic animals na nandun. So, dito meron din silang segregated or separated place para sa kakahuyan, sa nature na tulad nito. So, kung gusto niyo ng tulad nito ng mga content, just hit like and subscribe to my channel, and I will keep posting and roaming around New Zealand to show you other tracks. Tingnan niyo ang beauty ng New Zealand. Malalaking kahoy at napaka-green, but look down. Tingnan niyo ang lupa. Ferns. Yan lang yung
napapansin at nakikita natin dito, abundant sila ng ferns. No? Ito yung New Zealand talaga. Welcome to New Zealand, everyone. Yan yung Rimo, pangalan ng kahoy. Isa din yan siya sa pine tree, klase o variety ng pine tree. So ganito yung mukha niya. Maliliit yung branches at napakapino ng dahon. Ayan guys, tingnan ninyo. Nami-mystifize ako sa beauty nitong lugar na to. Yun bang lugar na para siyang sinadyang taniman ng mga kahoy at saka sadya siyang nilagyan ng landscape saan tinatamnan ng mga ferns. Tingnan ninyo sa baba. 'Di ba? Below, the bottom one, the ground. Tingnan ninyo, meron. Ang nakikita lang natin dito na damo is ferns lang talaga. Ayan, oh. Nakaka-amaze, diba? Tingnan ninyo to. Para siyang sinadyang mag-landscape, ano. Wala nating kahoy at isa sa baba, maraming mga ferns. At saka tingnan ninyo yung daanan. Yung narrow lang siya, pero napakalinis. Pero napaka-safe na daanan. Saan nilagay na ang pinasadya ng nilagay ng gawing dito para sa public use. Kung gusto nila mag-walking, mag-cycling, free lang yun dito, walang extra. Napaka-safe din. Merry Christmas! I want to show you something here, guys. Trivia. Welcome to the magic mistletoe tree flower in the swamp area. Look. Part yan siya ng swamp truck. Okay? Yan yung makikita natin. So, hahanapin natin yan dito. Let's try to find it. Come on.
exit. So, exit na tayo guys. Pauwi na tayo. Yay! Hi guys, how you doing? So finally we finished the track, and as you see when we went through there, this thing was with Analobatia. Now I got this, I got this, I got this, and I got this. And look at her, she got nothing now. So next time, guys, if you wanna go for hard hiking, just go yourself. Don't take your missus with you.